Hi everyone, welcome to our podcast. And today we will be talking about our topic will be somehow sensitive and timely. We will be talking about teenage pregnancy. But before we start, we would like to introduce ourselves first. And hello everyone, my name is Raven. And I'm Angelo. I'm Calvin. Hi, I'm Marvin. Just like what I said, napaka-sensitive ng topic natin. So, we really need to be careful sa mga words na sinasabi natin because there are a lot of people na makikinig and sana may mapulot silang aral and knowledge sa pag-uusapan natin ngayon. The objective of this podcast is we will be talking about cause and effect of teenage pregnancy at ano yung pwedeng maging solusyon para malabanan natin ito. So, yeah. But before we start, kailangan muna natin alamin kung ano ba yung meaning ng teenage pregnancy. According sa Google, teenage pregnancy is defined as occurring between 13 and 19 years of age. There are, however, girls as young as 10 who are sexually active and occasionally become pregnant and give birth. So, basically, ito yung maagang pagbubuntis sa mga kabataan. Guys, meron ba kayong alam or kakilala na nabuntis at early age? Or baka may kakilala kayo? Kahit wag na magtanong dito pa lang sa school, ang dami namin nakilala eh. Sa ibang school din nata, meron ako kilala. Oo, madami. It's actually sad na maraming bata ngayon yung nabubuntis na maaga. So, sometimes I wonder what are the reasons bakit sila nag-e-end up sa ganong situation. Kasi madaming dahilan yan eh. Of course, marami talagang dahilan yan. Maybe one of the biggest reasons bakit sila nakakaganyan kasi wala silang maayos na parental guidance. Walang gumagabay sa kanila o nagbabantay sa kanila kaya sila nagkakaganyan. Kasi napakalaking importance ng presence and guidance ng mga ganyan ng mga parents lalo na sa mga teenagers kasi nga need nila ng tutulong or mapagtatanungan nila sa mga ganyang klaseng bagay. Agree naman ako sa sinabi mo. There are a lot of youth nowadays na walang proper guidance sa kanila ng mga parents. And a lot of them nabubuntis ng maaga. Hindi sila napagtutuusan ng pansin ng mga magulang or guardian nila. Totoo yan, ang dami talaga nagkakaganyan. We can't really blame them Kasi, kasalanan din ng mga parents Kasi di napupunan ng pansin yung mga anak nila. May point ka. Responsibilidad ng parents na bantayan at talagaan ng mga anak nila. Kaya if may mangyayari sa anak nila, sila yung pananagutan. That's why it's very, very important na andyan yung mga parents nila while growing up para may gumagabay and tumutulong sa kanila. Yes, napakalaking factor nun. Pero aside doon, sobrang dami pang reason. Gaya ng education. Yes, we all know naman na yung education here in the Philippines really suck. Based on our record, the Philippines rank 55 sa education system. Out of what? 73? So talagang bagsak yung education system natin. Hindi pa naturo yung sex education ng maayos kasi the first thing that people come to mind when they hear sex education is kababuyan or katatawanan. Education system, particularly yung sex education, is napaka-importante talaga para talaga ma-educate na maayos yung mga youth about sex and stuff. It's really important na maging educated yung tao, especially the youth, about sex education because it will really help them to be more responsible on their action and to also be educated. Actually, yung pinsan ko, she got pregnant nung pandemic. Eh, nung time na yun, nag-stop siya sa school and napabayaan din ng parents because her parents is really busy sa work to provide for them, kaya nagkaganon siya. Ay, nakakalungkot to hear those kind of stories. Pero aside sa poor education and lack of guidance, may naisip pa ba kayo? Di ko alam kung tama to pero I think sexual abuse can also be a reason. Actually, oo, tama ka. May teenager na nabubuntis ngayon. Some of them are victim and sexual abuse. Ang daming nanganganak ngayon ng dahil sa sexual abuse na naranasan nila.
Hindi nila gusto yung mga nangyari sa kanila, but they don't have a choice to raise it because abortion is legal and napakahirap ng access dito sa Philippines. So, to sum it up, these are some of the reasons. Hindi lang po ito yung mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng teenage pregnancy. So, number 1 is lack of guidance. Number 2 is poor education system. And number 3 is sexual abuse. Madami pa pong reason at hindi lang po ito. Kahit kayong mga nakikinig, marami kayong alam na pwedeng maging reason behind it. So ngayon natapos na tayo sa X causes. Let's jump naman sa mga epekto nito or sa mga effects nito. Tatlo ng tao maapektuhan ng teenage pregnancy. Yes, the first one is infant. Number 2 yung nabuntis or teenager. Number 3 yung magulang. Yung infant or yung magiging anak, I think yung bata talagang magsasuffer ng consequence ng magulang nila kasi sila sasapo sa lahat. Teenager, di pa nga nila kaya buhayin sa sarili nila, di mag-provide ng sarili nilang wants, di pa nila magawa. Ihingi pa nila sa magulang, so paano pa kaya na bumuhay ng baby? Alam naman natin na napaka sobrang gastos sa pagpapalaki ng baby, diba? May mga bata ngayon na nakaka-experience ng malnutrition kasi kulang sila sa mga vitamins na nakukuha sa pagkain kasi walang gaanong madaming pera ang mga nanay nila na pambili ng masustansyang pagkain. May chance na hindi sila makapag-aaral kasi their parents can afford to send them to school kasi kulang sila financially. Actually, ang daming ganyan ngayon, diba? Para naman sa nabuntis, I think one of the biggest effects pag nabuntis sila ng maaga is mapo-force silang huminto sa pag-aaral. Dami kong kilalang ganyan. Bigla silang di papasok tapos mababalitaan mo na lang buntis na pala sila. Napipilit na silang huminto sa pag-aaral kasi nga for sure madaming criticism yung tatanggap nila na nanggagaling sa ibang mag-aaral. Domino effect yan eh. Kung hihinto sa pag-aaral yung nabuntis, mahihirapan siyang kumuha ng maayos na trabaho. And once pangit at maliit yung sweldo na kikitain nila dahil hindi maganda yung trabaho, mahihirapan silang buhayin yung anak nila. Kaya kadalasan, magulang ang sasalo sa responsibilidad ng kanilang mga anak. Isa din sa mga epektong teenage sa nabuntis is magiging sakitan yung nabuntis or nambubuntis. Dahil masyado bata ang katawan nila, hindi pa stable ang pagbubuntis para sa kanila. Para naman sa magulang, mahirapan syempre sila kasi maaga nabuntis yung anak nila. Sila yung mga sasapo sa pangangailangan ng anak at magiging apo nila. At dahil syempre kailangan din nilang maging gabay sa pagpapalaki sa apo at pagtuturo naman ng mga bagay sa anak niya. Sila ang sasagot sa pang-araw-araw na gastusin para sa kanilang anak at para din maging maayos ang kanilang magiging apo. Dahil nga syempre hindi pa kayang buhayin ng anak nila yung anak niya. Actually, ang dami kong kilala na magulang na sila yung sumasagot sa mga pangailangan ng anak at apo nila. Kaya talagang doblit at todo kahit sila para lang may mabigay sila. Paniguradong bugbog ang katawan ng magulang. Nakakaawa. Katapos ng epekto at sanhin ng teenage pregnancy naman, di pa naman tayo sa posibleng solusyon para malabanan ito. Meron ba kayong naisip na solusyon? I think pwedeng gawing solusyon yung pagbibigyan ng gabay sa parents o anak nila para di sila mapariwara sa buhay. Oo, pwede yan. Ang solusyon sa teenage pregnancy ay pangunahin na ang paggabay ng mga magulang o guardian ng mga bata. Ang solusyon sa teenage pregnancy ay ang pagtuturo sa kanila ng tama at dapat gawin ukol sa pag-iwas para sa akin. Ang mga magulang ang unang dapat nagtuturo sa kanilang mga anak. Kasi kung hindi nila to gagawin, maaaring masira ang buhay ng kanilang mga anak. Pero syempre, after ng magulang, kailangan din ng gabay ng paaralan. Pero sabi ko nga, hindi magagawa ng maayos ang paaralan nito kung pangit ang education system. Kaya kailangan talaga ng gobyerno na maayos yung education system dito sa Pilipinas para talaga maturuan na maayos yung mga kabataan natin ngayon. Actually, kailangan din natin turuan na maging responsible ang mga kabataan ngayon. They really need to responsible. Matanda na sila. They should be more careful sa mga actions nila.
Kasi doon talaga magsisimula yun eh. Not gonna lie, napaka-informative ng usapan natin ngayon. Dami kong natutunan about sa teenage pregnancy. Sana ganun din ang mga nakikinig. Yes, sana po ay madami kayong natutunan sa pag-uusap po natin. Thank you. Ayun nga po. At dito po nagtatapos ang aming podcast. Naway madami kayong natutunan at marami kayong nakuhang aral dito sa aming pinag-usapan. At sana yung magamit nyo to at ma-apply nyo to sa buhay nyo. Especially yung mga nakikinig na kabataan ngayon. Sana po ay magamitin nyo yung mga natutunan nyo para sa futures, and sana mawasan nyo din po yung mga teenage pregnancy. Pagkakaroon po ng teenage pregnancy, specifically po yung mga babaihan natin ngayon. Thank you po sa pakikinig at maraming salamat. Ito po ang Group 2 ng Grade 12 Gabriel. Thank you po sa pakikinig. Thank you.